Good morning, Eastern Visaya. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Aton oras, usa ka minuto ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good na aton morning. Yan na nga kaga, yan na nga aga sa Lunes, Disyembre 22, 2025. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ang iyong host, yan na nga Lunes, Suzette Pretencio. Ngan kaupod naton sa Master Control, si Joven Cardenas. Ngan kaupod gihapon naton na naton mga OJTs at mga interns matikang sa Calbayog City National High School. Aton kaupod sa Master Control, Sera Clifford Ray Cunejos, Andrel Tayaktak, Ian Ligid-Ligid, Claro Payos, James Tesmer, JP Haropop, ngan si Mark Christian Holaton. Ngan syempre, in kaupod liwat natin natong sister station, matikahang sa Eastern Samar, one-on-one kita yan na ate so Caberia. Yes, kay an PIA Biliran, pinaagi kan Sir Rodrigo Victoria. Hindi rin sa aton mga kaupod. Yan na nga edasyon, itungod nga may desiyagin atenderan nga event. Samtang an RP Sugod, waray sira yan na internet. So, hinautunta nga magkamayada dayon internet and sugod para kung kaya maka-catch up sa aton sa second part sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ang saya na nga December 22, Disyembre 22, 2025, dito sa amon natusok amon panahon yan na dito sa Calbayog City. Medyo nagpapakita la si Mr. San, So, na singit gihapon siya. Although, kakulop, mauran-ura na naman panahon. So, yan na. Madalom-dom pero medyo nagpapakita gihapon si Mr. San. Maong sa mga namamati sa aton yan na. Especially aton may mga lakat. Kaya tisok dede sa amon sa Calbayog. Puno na san tawo namon mga kalsada, Napipil na nato ng Christmas rush, diba? Ang iba nag-grocery, pampalit sa Noche Buena. Yes. Ngan, at iba na pahabol, pampalit gihapon regalo. Especially atong mga nakarawat pala ni bonus, diba? So, today, yan na, ang temperatura, di kami sa 25 degrees Celsius. But it feels like 33 degrees Celsius. Aniyan nga kulop, mga around 12 noon, posibleng magpusog an uran. Umuran. Mao again, sa mga may lakat yan dara ka mo sa mga panangga sa uran, payong, kalo o kapote, para kung umuran man, protektado. We are all protected against the rain. Kay uso yan na ang sakit. Speaking of sakit, uso liwat yan na ang tonsillitis. Ako atisok bagan napipili ko nga medyo naghuhubaga na akong tonsil kay uso yan na ang mga sweets kay damo mga chocolates nga nagkaabot sa balay. Sabot ko kasi nga sabot ko nga immune act sa tonsillitis, mao nga nagpaura-ura. Hinhimo ko nga panigabi, paniaga, nga paniudto ang chocolates. So, yan nga medyo makontuan na ton boses. Medyo masakit. Pagtulon kay san sininga tonsillitis. So, sa mga namamati sa aton nga na, don't be like me. Hinahinay gihapon pagkaon sa mga matamis, sa mga mahagkot o mapinit nga mga eremnon para malikyan ang tonsillitis, diba? Ngan katuan ni kita sa aton kaupod yan na nga aga. Yes, biyahe ani kita sa Eastern Samar para sa pauna nga update
Kumusta nga da sa iyo, Ate Sok? Ngan pares ba dide sa Kalbayog, traffic and busy ba ang mga kalsada kada sa Borongan Eastern Samar? So ato ni welcome sa atong programa si Miss Sok Aberia. Good morning sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat, Miss Susit. And Merry Christmas. Nga dahil nga siyempre nga dahito natin mga kauban, mga ka-RP diha sa DYOJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Nga tawala ka, Miss Susit, pag-saringnim. Sige adton ira pag-shopping kay kinarawat nairahan ton ira bonus da kay nag-una-una naubos na sa mga paghihapit na or hitalali ta mga good news kay hit katungtungan ang hit kapaskuhan may gihap alams na ang pakipahat na lahit nga mga tsokolate dida ka RP Susit para naman didi magsilid ang mga botol balitaw. Angaran po hiton bugos nga DYS family nagmamayuyo hamon nga mo ni Sam kan Ate Ruth Rivera Abunda kan Chaptecudes kan Kuya Buboy nga to pa Southern Leyte nagvavakay may patapuan ba Kuya Buboy? Namon admin. Siyempre itong ating liwat taking engineer nga ka-partner. Ito pang sports pa rin ito. Kuya Yufem, engineer coach Yufem. Gan siyempre kita updan adto natin mga arisgaduhan nga mga kauban, mga kausit production team ita DYS Radyo Pilipinas Borongan. Para damon mga igpapahat nga mga balita so didala kam ha ay kang babaya. Para diri kang maligbukan it mga balita. Dini naman haatan hariyon utso. Sureness. Din nila niyo may babaruan. Good morning Eastern Visayas. Speaking of Eastern Visayas, din na Susit may nahaatan na join. Pero Merle Kumo. Hindi talaga naman kita pwede Susit. Baga konsumihin chocolate. Yes, ilabi na ita sugad haatan. Nga po hunan ita busis. Iwas-iwas lang kita no. Haring-haring basaga dito natin butol. Labi na ngayon nga. Ilabi na nga yan ang holiday season. Itimtasyon it magrasa nga mga pagkaon, magtamis, magtaghum. Pipiyungan tanalitirang magrasa nga mga pagkaon. Yes, didihamon. Sugad di dahayo in bagan masyine man aday Mr. Sun. Pero madalamdam kami dide. Ugaring di naman nagdadadal mutak itaarong. Pero maging hataw pa ni, maging mabinantayan ng kita. Hindi natin hingalimtan na pagdirekto na panagang kontra naman ito na uran kay danay nagbabawas-bawas lain dani pa nga nagdudengan hi Mr. Sun nga hi Mr. Rain so ingat-ingat po kita isan kundi diha may free medicine program maman upay lagi hap ita di kita nagtitinulon hin mga turumaron kay dani balita himakuri lida may pagswalo hita mga tambal ta mga bulong uya di pa na-join na aton Hira Evelyn Obias Mugar good morning Eastern Samar Christier Baldilubar may payra didi mga pinutos mga emoji hin mga regalo
Adi dihamon, nasa rin ito namon Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ira ini pa anunsyo, mga weather information, ini nga ira mga share nga datos pagtagapanahon in base ini ito amon di syudadhan Borongan Automated Weather System Automated Weather, so AWS. Gratis po ini hagton wala pa ka chuchugi. Wala pa balita o igaadangan United States of America ira USAID kay sa mga kamihatan mga recipient ipinagihan na climate resilient cities so siya nagrasyan kamihin nga AWTS. Ini naman hiya nga mga datos pagtagapanahon and sync po in hiya hiton kanan pag-asa. Nasa ring dito amon amount of rainfall yan na nga maghapon is 3.7 millimeters. Anton chansan pag-uran daha pinaka-maxi is 40%. Tapos ang amon heat index maglalakat at 23 to 29 degrees Celsius. And dito amon air quality is good. Courtesy at amon marigpumpa nga kagagabaan. Tapos iton pagdaga kuryente di hamon ka RP Suset in Okaisman waray abisohin power interruption pero ka clip para nagdra-dry run hit Christmas light nga series connection. Kasi natin kami mga pagpareng tapos ita kadsud nga pagfa-fluctuate han kuryente. Danay didi adto naman mga higamit. Upay nalagay dirihin kakatnayunan. Aton ikipahis nga oldies na habalay nga ref ba mapay nalagay hinagutawaan. nga ni balitaw ingat-ingat naman kita iton aton mga mga gamit habalay nga syempre ginagamitan na kuryente. Sana madidiling kakato naton hit pagpaparinga nakaka-experience kita in power interruption ilabinan aton mga gamit kay sadto di ba kasagaran natin aton mga gamit in mga mayda UPS. Yan na ito atin nala mga mga computer desktop kasagaran may da UPS. Pag taga-tubig, so far, waray man abiso hin water disruption nga serbisyo han Borongan Water District. Thanks much. Pwede dihaam, na-feel na daman nam ita Pasko, saring panimo, ma-traffic. Ilabi na, didihiton kalsada haamon business center, barangay Sungko. Yay, as in, ma-traffic in here. Ilabi na, didahiton udto. Minsan naman itong early morning ito pa nem susit as in nagra-rush sa aton mga kapatid hit pag-shopping join bakit? Magtatanaw na lang kita. So good news ini nga dadto natin mga kapatid nga mga entrepreneur di dihaamon in mayda kami Christmas Bazaar di naman ha Capitol Grounds and giupihi po hiya di dayton evening pamasyadahan kay may kami di giant Christmas tree oh di ba sa hirap ba naman ang buhay na di dihaamon kasamang suset diri sugad hadto nga ang mga natad han mga balay in ginaardurnuhan hin mga nagblink-blink ka magsuna nga mga Christmas lights magpipili kalahan mga kulor yan na in diri gud hiya sugad dapat nga how feel na ba naton ika makurihit life tapos nagmamhal iton taripay kuryente saliti karami didi in damit amhit pagtatanks nga diton mga LGU Sugay Province LGU Borongan yan didi amon iton mag-anyag talaga nga mga plasang inadurnuhan hin Christmas decoration decor mo adto na kan Ave da Dolores kay nakikidjoy na la kami nakikishare kayo unahon na lang kuno RP Suset ita paghaharampangan hit Noche Buena labinahin maka-recaudar bisa naman la 500 pesos.
Pagtaga si Orden, okay, spas sa alright, kay didihamon as in visible talaga iton amon mga masasarigan nga mga pulis sa Borongan City Police Station. Na nga may dahira bago nga mga patrol cars, gratis ang LG Borongan, nga labot pa ini, ginagasolinahan da may tit LG. Para na may tigamitan. Balitaw, di na, nga na naman liwat di mga kasubungan Philippine Coast Guard. Uy, alalay naman nila nga dahiton aton mga biyahero Eastern Samar. May naging tatawag nga o plan biyaheng ayos sa Pasko 2025. Ang nadididaman, speaking of pagtaga-Pasko, naman mga entrepreneur, naghinay-hinay na hiradaman kasi may kami di mga food stand dito na downtown area para ito amon mga entrepreneur na magbabalid siya magkalain-lain mga prutas. Nagandam na hila pag-asintaran ira mga paninda. And dililiwat ha, may kami kadiwa ng Pangulo din hiton City Grounds. Nagbabalid siya naman ini aton amon mga local producer aton pork meat products aton ira mga balid siya nga mapapalit mas barato nga presyo. Nga da ini hiton Disyembre 31. Nga hiton pagharampangan hit medianoche. Sige, adi aton amon may papahat nga mga balita ka-RP Suset ginandaman naton mga resgaduhan nga mga kaupod di naman hitayo radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan. Siyempre din mamayuyo kami hiton amon SM ni Busing Ate Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Adi, good morning, Eastern Visayas. Eastern Summer State University o ISU nakapagtala upat nga top 10 passers September 2025 nga left. Samtang distribusyon ng one-time cash grant kadan mga senior citizens sa San Julian, Gindumara, sobra 400 na ka-benepisyo. 130 milyones de pesos nga pondo para ang feasibility study han Matnog Allen Bridge aprobado na BICAM sa malapak kan Congressman Ulibanan. Ito naman, pag-good news. SRI, CNEI, PI Gratuity Pay, matatagamtaman ng mga kawani ang lokal nga pamunuan ng siyudad ng Borongan, patapod ang LGU Finance Manager. Bisan kung holiday season, arangkada ito naman didi mga kasubong. Ang buhatan ng panlawas communicable and non-communicable diseases awareness advocacy campaign. Iniarangkada hiton City Health Office sa mga kabaranggayan han syudad han Borongan. Mga ka-RP, mga ka-PCO, pakiantabay han mga detalye na sabi nga mga balita. Yang taud-taud dito at pagbalik kitang ikaduha nga paypayan. Good morning, Eastern Visayas. Dihala mo. Good morning, Eastern Visaya. Yes, mga salamat Ate Sok sa mga pauna nga impormasyon matikang tida sa RP Borongan. Ate Sok, may pakianak sa imo. Kay kanina siring mo nga danay nagdudungan si Mr. Sun pati si Mr. Rain. Kung ano ba naro istorya dida sa iyo sa Eastern Samar po. Pag nagdudungan si Mr. Sun pati si Mr. Rain. Hindi kasi sa amo na Tisoka no na hinumdumaksan bata ak. Pag naadlaw tapos nauran, yaning sira naging kakasal ko no sa Nantik Balang. Same baliot sa iyo nga da Ate Sok. Nasa rigid didi nga pag naadlaw na uran, iparariguhan mga wakwak. Wow. So, sa amon didi, gigakasal ko noong tikbalang. Tapos sa Korea naman, nahinumdumaksan at nga K-drama. Gumiho.
natangis pag nadungan an uran pati adlaw, natangis ko nang gumiho bagan fox siya. Tawo nga fox. So iba-iba an aton oristoryahay pero an common la sinya no. Mga diri tawo ang rason kay nano diri better system ang rason kay nano nga nagdudungan si Mr. Sun nga si Mr. Rain. Oo. Mao kay pagsugod sa nga dungan an oran pati adlaw and very prone kita nga magkasakit. Dari nga ni Ate Sok, diba? So maging mabinantayon. Always ready dapat kita. Tas Parpi Suset ay kami nga limtay pagpahati hato niyo chocolate. Oo. Taos Ipapa-busy puso. ko na la. Tapos puso itang nga tatanggapon nga bunso Daisy di na mag-aapi Kuya Euphem. Oh, pa-LBC ko na la, Ate Daisy. Okay, this. Grabe na Kay- akong pagkinaon mao nga siya ni nahinungdan. San sini nga akong pagsuol sa akong buton. Okay, Kuya Euphem, damo na ini tayo bawal ha iya. Pwede na ita mga magtamis kami Ate Daisy, pwede pa. Ang tod pwede pa, go pa. Yes, correct. Yes. So, dito naman, Ate Sok, dito sa amon update kita sa aton utilities. Siyahan na naman sa Melco 1. Good news, kay waray sirayanan ang paggawa sa scheduled power interruption. Pero sa itong December 20, medyo na-high blood guti ay ang mga konsumidores sa Melco 1. Kay nagkamayada sa scheduled power interruption, medyo nag-iha pagbalik kanon. Na-delay sa nusa ka oras sobra ang pagbalik sa kuryente itungod nga iragin testingan ang bag-o nga circuit breaker. So dapat unta mga alas 6 in may adan na sa kuryente pero mga pasado alas 7 na nagka-kuryente. Pero so far, so good na yan kay waray man abiso sa bag-o nga power interruption today sa Calbayog ngan sa entire service area sa Melco 1. So hinatunta nga magduro-diretso na ini para talaga nga maliwanag nga malipayon ang aton pagsalinurog san Pasko. Yan na ini nga semana, di ba? 3 days na la. Yes. Nakakarawat na ang aton mga kabataan san mga aginaldo ngan san era mga regalo. Oo, kita Ate Sok, magkita na kita sa naton mga umangko naton mga kabataan kay paglagas na gutay na lang nagre-regalo. Nakakaambit na lang sa regalo pag mga Christmas party. Lagas ka dyan. Yes. Ngan, karaglan natin i-congratulate ang mga nagdaog sa halad sa Pasko Singing Idol 2025 Teachers category. So, congratulations sa nag-champion from La Milagrosa Academy Incorporated, si Mr. Jano Prohelia. Second placer, Marily Tibo, San Calbayog City National High School. Ngano third placer, si Lucia Rojas from San Policarpo Central Elementary School. Ngayon, congratulations gihapon. San breakthrough artist, si Peter Arais from Magubay National High School. Congratulations gapon sa mga nagdaog naman sa Singing Idol High School category. Mga estudyante naman ini. Congratulations kan Akishan Von Cabarles from Calbayog City National High School. Second placer, Tiffany Fame Flores from Oquendo National High School. And third placer, Eliza May Diaz from Calbayog City National High School gihapon. Ngan congratulations also to Tiffany Fame Flores kay siya gihapon na nagdaog ginpasidunggan como breakthrough artist. So congratulations sa aton mga talentado nga mga teacher nga mga estudyante sa high school. Oo, mapapasa na all na laang. Mura mong gudak naka-practice ang pagkanta-kanta at isok kay bawal sa amon an video okay. Nadiri akong tita san maaring nga sa mawara kita naka-practice sa video okay. Yes, Set, unsa man inahiraan nagkomposo haton ira mga piyesa. diri po kuan la sira lang may dala sa naging kanta. Master. Singing contest la po. Kasi di daha iyo Calbayog noted talaga itong magagaling magkomposo in mga kanta sugadan amon anay di SM Alan D.
Di ba? Yes, mga sadton September o san October, siya nagkamay-ada san paisan-isan san pagsurat ngan pagkanta. So, ini yan nga sa halag sa Pasko, in paisan-isan na ini siya sa pagkanta. So, bangi next year, sa October or September gihapon, pag salinurog san piyesta o diri nga ni san founding anniversary san Kalbayog. And usually, nagakamay-ada san paisan-isan at isok san pagsurat san kanta. Nga, speaking of kanta, niyan nga gabi, niyan nga kulop in may adasan mga performances, mga magkakanta gihapon didi sa Kako Theater dito sa Nihaga Park nga iniin specially para ini sa mga kabataan. Pero pwede gihapon mga tindera at mga feeling young. Diba? Kaya niyan nga alas 4:30 sa Kako Theater may adasan mga performances para sa mga singers, may mga magician nga makadto, nga mga mascot, Santa Claus nga magahatag sa regalo para ini sa One Magical Christmas Night for Children nga organisar ni Mayor Raymond Uy. So sa mga karuyag makakita sa mga magic tricks. So kadto kay tao. So again ini para sa mga kabataan pero pwede gihapon ang mga feeling mga bata lagi hapon, mga feeling niya Kalagsan. Yes, mga kalagsan para ya sa aton. Oh, pero kalagsan pero forever young at heart, di ba? Ate So. Correct. Yeah. Ngan sa aton tubig, antes kita kubadi sa aton headlines. Good news gihapon kay maray ng pagawas San Abiso and Calbayog Water Company Incorporated nga maghihinay o mawawadaan abid sa tubig naton mga gripo. Alright, at isok, adinaan natin mga nahikay nga balita, nakikang dide sa RP Calbayog, diya natin mga laray, uluhan, bag-o nga birthing unit, ginabrihan na sa Kapookan Main Health Center sa siyudad San Calbayog. Duha nga drug suspects dakop sa Samar Provincial Police Office sa buy-bust operation sa Catbalogan City. Samtang Gandara Municipal Police Station nagpatigayon sa Uplan Bandilyo para sa public safety. Ngan suspects sa murder ngan top 7 most wanted person dakop sa bungto sa Santa Margarita, Samar. Ayaw ka mo pagbaya sa aton Facebook Live ngan sa mga radyo, ayaw niyo parungay yung mga radyo kay aton ini iglalayggay ngan aton igdetalye sa second part sa aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Aton oras 29 minutos sa naglabay sa alas 8. Mabalik kita pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. Good morning, Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi.
Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 28 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Ngan saya na, aton na iglalayggay. Ang aton mga nakikay nga balita, matikang gede sa RP Calbayog, ngan sa RP Boronga. Balikon naton si Ate Sok Aberia para sa pagpadangat sa siyahan nga balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Otro damo nga salamat ka RP Suset Pretensyo ngan joining us ira Jennifer Golmatico ngan sugadman hi Randihan Santesas ngan para nga dahadton mga loyalistan. Good morning Eastern Visayas din man kamo nga dapit diri la din na Eastern Visayas sa Pilipinas sa world. Pwede ka makabati haamon paki-download la hiton apps nga PBS receiver. Magpipili la kam kung ano nga istasyon ng Radyo Pilipinas ang yung karuyag mahibatian ang mga programa. Sugad din yanan. Good morning, Eastern Visayas. Kakadtoon la niyo ang DYOG, DYSL, ngan DYES. Nga na din na adton mga balita nga nahikay adton naton mga kauban ng production team ang DYS Radyo Pilipinas Borongan isu na kapagtala hinupat nga top 10 passers sa September 2025 nga left ang detalye tikan kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nakapagdalahindak nga kalampusan ang Eastern Samar State University ESO katapos makaproducer hinupat nga top 10 passers ha September 2025 licensure examination for professional teachers LAPT tikang hamagkadirodelain nga kampusan universidad. Upudhan mga nakasulod ha top 10 hi Chris Anthony B. Gahelan han ESO B1 campus, top 10 ha secondary level may 93% rating. Nakapasok liwat hi Jennifer Santayana Bakulahan ESO kan Avid Campus nga top 7 ha elementary level may da 92.80% nga rating. Ha pareho nga eksaminasyon nagproduce liwat ang ESO Salcedo Campus han ira pinakasyan nga top notcher pinaagi kan Catherine Joy SLM top 7 ha professional teachers may 92.80% nga rating. Nakadugang pahinian kalampusan ni Ira Shane of Fies Nicart han ESO Main Campus top 9 nga may 93.20% nga rating. Sumalan pamunuan han ESO ini nga mga kalampusan nagpapamatuod han kalidad han edukasyon nga iniginahatag han universidad ang epektibo nga pagpreparar ha licensure examination ngan ang dedikasyon han mga magturutdo ngan administrasyon han magkadirodelain nga campus. Gintago siya liwat han upat nga ESO campus ang padayon nga suporta han pamunuan ha ilarum han liderato University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. nga padayon nga nagigiya ha universidad ngadto kausayan ngan akademiko
nga kalampusan. Ang nasabi nga kadaugan naghatag hindungog di relatag sa nga top-notchers kundi habugos nga ESO nga na probinsya han Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa siyahan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, bag-o nga birthing unit ginabrihan na sa Kapookan Main Health Center sa syudad San Calbayog. Ini detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Usa nga importante nga tikang para sa mas maupay nga serbisyo panlawas ang ginmarkahan san bag-o nga birthing unit nga ginbendisyonan sa Kapookan Main Health Center sa Barangay Kapookan, Calbayog City. Ang pasilidad nga gindisenyo para maghatag talwas, malimpyo ngan masayon nga access sa maternal care, makakabulig sa mga nanay ngan ira anak. Pinaagi sini diri na kinahanglan magbiyahe sa hirayo ang mga burod nga kababayin-an para karawat san husto nga pag-ataman antes, durante ngan katapos san pagpanganak. Ginatintiran ang aktibidad ni Mayor Raymond Uy nga nagpakita san suporta san lokal nga pangobyerno sa mga programa nga nagpapakusog san primary health care sa syudad. Iyagin pasalamatan ang mga health workers ngan mga opisyal nga nagtrabaho para matukod ang pasilidad. Nagpapakita ang pagtukod san birthing unit san padayon nga paningkamot san Calbayog City nga iharani ang dekalidad nga serbisyo panlawas sa kada pamilya nga Calbayog nun, labi na sa mga nanay ngan bag-o nga natawo nga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 38 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang distribusyon ng one-time cash grant nga dahan mga senior citizen na bungtan San Julian gindumara sobra 400 na kabinipisyo. Ang detalye tikan kan kasamang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas Report. One-time cash grant distribution para mga senior citizens nga nakakabuhat milestone ages 60, 70, 80, 90, and 100. Iginpay kayo na lokal nga pamunonhan San Julian nga da mga eligible senior citizens san bungto. Ginabuhat ang distribusyon hadton Miyerkules nga adlaw Disyembre 17 ha San Julian Municipal Plaza. Ini nga cash grant in inisyatiba hiton San Julian LGU pinaagin ordinance din ang eligible senior citizens na edad 60 to 61 years old in kinarawat 1,000 pesos. 70 to 71 years old, kinarawat 2,000 pesos. 80 to 81 years old, kinarawat 3,000 pesos. 90 to 91 years old, kinarawat 5,000 pesos. Nga nadun 100 years old naman, inagkarawat 10,000 pesos. Sobra 400 nga senior citizens na nakabinipisyo na sabi ng cash grant. Kundi na sana dinhi Tatay Sofronio Kapangpangan. Ultimo nga centenarian nga nakaabot na sabi ng milestone, yan ang tuig 2025. Dako naman ang pasasalamat ng mga senior citizens han ira na karawat nga maagang pamasko. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duha nga drug suspects dakop sa Samar Provincial Police sa buy-bust operation sa Catbalogan City. Ini igbabalita ni Raymark de Alagdon. Radyo Pilipinas Report. Nadakop ang duha nga drug suspect sa usa nga buy-bust operation nga ginlunsad sa Samar Police Provincial Office, Purok 1, Barangay Mercedes, Catbalogan City, December 19, 2025, alas 7:17 san gabi. Ang mga nadakop amo si alias RB, 27 anyos nga high-value individual, ngan si alias Manuel, 38 anyos, usa nga street-level individual, pareho sira nga residente sa Barangay Mercedes. Na-recover tikang sa era ang 0.616 gramos nga suspected shabu nga may balor nga 4,188.80 Philippine cash, ngan iba pa nga mga gamit. Gingamit sang kapulisan ang body-worn cameras o alternative recording device sa operation.
Sumala sa mga balaod para masigurado ang hustisya ng proseso. Sumala kay PCOL Arwin M. Tadeo, Provincial Director San Samar, PPO. Padayon ang kampanya kontra illegal nga droga na nawagan sa publiko magkooperar sa mga pag-report sa mga illegal nga kalihukan para maproteharan ang komunidad, labi na ang mga kabataan. Ang mga suspetsyado ada na sa kustodiya sa Catbalogan City Police Station, samtang ginpreparar ang mga kaso nga igsusumiti kontra sa ERA. Para sa Bagong Pilipinas, Raymart G. de Alagdon, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Damo nga salamat Raymart san imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 130 milyones de pesos nga pondo para ang feasibility study han Matnog Allen Bridge aprobado na ha BICAM sumalakan Congressman Libanan. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Malampuson nga nahisulod nga naaprobaran ha Bicameral Conference Committee ang pundo nga nagkakantidad 130 million pesos para ang feasibility study hanggang papaningkamutan nga matukod nga Matnog Allen Bridge. Sumala kan House Minority Leader nga 4-piece party list Representative Marcelino Nunoy Libanan na siguro ini nga pondo didan orin nga adlawan deliberasyon ng 2026 national budget kaupod ang Department of Public Works and Highways kon DPWH sa pulong ni Congressman Libanan nagpahayag suporta ng commitment ng Representative Micah Swansing ng House panel ng Senator Wing Gatchalian ng Senate panel nga nasabi nga 130 million pesos in kukuhaan tika nga 6.15 billion pesos nga program and activities fund kon PAF para ha mga feasibility study ng gobyerno. Darahin nga pag-aprobar sigurado na nga hinanayon ang pag-aram para ang construction hitong tulay ng masulod nga tuig 2026. Kung iniin matuman sigunan magbabalaod dako ini nga bulig para mapadagmit ang biyahe ng komersyo habot nga sorsogon nga Northern Samar nga diri na magdidepende la mga roro o barko ang aton mga kargamento ng mga biyahero. Kasumpay hini nagpaabotin pagpasalamat ni Congressman Libanan ha mga nagsuporta nga nagpatapod nga padayon nga babantayan ang dalagan hini nga proyekto tubtub nga formal nga matukod ang tulay. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Gandara Municipal Police Station nagpatigayon sa Uplan Bandilio para sa public safety. Ini detalye ni Yorens Bolanio. Radyo Pilipinas, report. Nagpatigayon ang mga personnel sa Gandara Municipal Police Station sa ilarom sa pangunan ni Philippine Lieutenant Colonel Jonathan L. Contapay, Officer in Charge sa Uplan Bandilio sa Barangay Adila Heights, Gandara, Samar, bilang bahin sa paningkamot sa kapulisan na mapalakas ang kaluwasan sa komunidad. Durante sa aktibidad, gimpahinamduman ang mga residente mahitungod sa kahimtangan sa public safety, labi na sa mga insidente sa stabbing incidents, paglikay sa pagkalumos, ngan sa kahinungdanon sa pagsunod sa mga balaod sa trapiko. Sumala sa Gandara Municipal Police Station, Uplan Bandilio, maon usa nga paagi basi mahatagan san husto nga impormasyon ang katawhan nga mapalig-on ang kooperasyon sa komunidad sa pagpanalipod sa kahapsay ngan kaluwasan sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Yoren Sacuba, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Yorens Akuba san imo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Eto, pasaka, good news. SRI, CNEI, PI, gratuity pay, matatagamtaman ng mga kawani ang lokal nga pamunuan ng Syudadhan Borongan, patapod ang LGU Finance Manager sa adyan natin balita.
Nagdumaran ika-25 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ang Syudadan Borongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa aging buhat SP Sessional ang Syudadan Biyernes, Disyembre a 19. Ini nga sesyon iging patapod ang konseho han LG Borongan Finance Manager apaunguna ni Attorney Joyce Caspi Oivico, City Budget Officer, kaupo dira Acting City Treasurer Ms. Georgia Thlabro o Assistant City Accountant Mary Joy Abilia nga makakatagamtamad doon mga kawan ng lokal nga pamunuan ng mga kalungganayan sugad ang Service Recognition Incentive SRI kantidad 20 million pesos, Collective Negotiation Agreement Incentive CNEI kantidad 30 million pesos, Productivity Enhancement Incentive PI kantidad 5 million pesos, nganhan gratuity pay base on issuances, circulars, iging pagawa sa Department of Budget and Management DBM nga nagtatala ng mga pagsurundan ng paghahatagan na sabi nga mga insentibo. Ngan upod ang gintrataran mga magbaralaod na nasabi nga sesyon ang request ang pamunuan. Ang San Mateo National High School ug ang Pinanagaan National High School kasumpayan Memorandum of Agreement MOA habot nga ang Schools Division Office sa Borongan City ug ang LGU Borongan. Ini nga MOA may kalabutan hit pagsuporta it lokal nga pamunuan hapag tutukod na nasabi nga secondary schools kung diin presente hinasabi nga sesyon hira Borongan City Schools Division Superintendent Gorgonio Diaz Jr. kaupo dira Mr. Raquel Binco, School in Charge at San Mateo National High School o Mr. Alberto Azul Jr., School Head at Minanagaan National High School. Para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visaya. Yes, ngan sa dugang pa nga balita, matikang dide sa RP Calabayog. Suspect sa murder ngan top 7 most wanted person dakop sa bungtos sa Santa Margarita, Samar. Ini igbabalita ni Frank Bolanio. Radyo Pilipinas, report. Sa ito nga naglabay nga Sabado, Disyembre 20, 2025, malinumpuson nga nadakop sa Santa Margarita Municipal Police Station ano sa nga high-profile nga wanted sa barangay Burabod. Ang sospek sa 45 anyos nga parauma nga kilala sa alias nga Kanor, gindakop tungod sa kaso nga murder nga kumpirmas ang kapulisan nga ini nga individual nakatala ko mo top 7 most wanted person sa bugos nga probinsya. Ang operasyon yung pangunahan ni Police Major Alexander C. Alfonso and Acting Chief of Police nga nagpahayag sa naran seryoso nga pagdakop sa mga may sala sa balaod. Katapos ng operasyon, gimpahibaro ni Kanor sa aniya mga constitutional rights nga gindara sa estasyon sa pulis. Nakaschedule siya yan na nga i-turnover sa korte para tumangon na niya mga kaso. Nagpasalamat si Police Major Alfonso sa kooperasyon sa publiko sa pagmintinar sa seguridad ng kaupayan. Sumala kan Alfonso, dako ang bulig sa impormasyon tikang sa mga bungtuhanon para masulbar ang mga krimen. Ginaaghat liwat niyan mga residente nga padawin nga mag-report sin mga kaduda-dudang aktibidad, pinaagi sa hotline numbers 0997-0776-9375, ngan 0998-847-9688. O pwede kami lahat mag-report sa Era Official PNP Santa Margarita Samar Facebook page. Para sa Radyo Pilipinas, ako si Frank Bolanio, Work Immersion Student sa Calbayog City National High School, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat to Frank San Imo Report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tikang didihamon nga side, DYS Radyo Pilipinas, Borongan, na nata diton maupay nga panlawas, Communicable and Non-Communicable Diseases Awareness Advocacy Campaign, iniarangkada iton City Health Office sa mga kabaranggayan, han syudad, diyan natin balita. Good morning, Eastern Visayas.
Malampuson na ito kinakasa nga Communicable and Non-Communicable Diseases Awareness Campaign ng Borongan City Health Office nga pinag-uri nga gimbuhat ta barangays kan Abong, B, San Saturnino ug San Jose han naglabay nga semana. Inin testamento ang pagpapakasag ang partisipasyon ng mga komunidad at pag-uundong hitimsog nga panlawas nganit pagpreprebentar hit mga sakit. Ini nga inisyatiba ato natuto kadtong panguna nga public health priorities sugad ang gingkikinhanglan nga manghibaro paglikay hit hypertension ug diabetes nga nan importansya hit healthy lifestyle ug ang regular nga pagmomonitor hit maupay nga panlawas. Pagpapakasagan tuberculosis awareness, ang tamang impormasyon ug ang kaangay nga pagtambal hini, ang pag-uundungan family planning ipinaagihan responsable nga pagdidesisyon para hitimsog nga panlawas sa nanay ug han pamilya ug ang importansya agap nga detection at cervical cancer ipinagad visual inspection with acetic acid. Iding aktibidad usang importante nga pamaagi hit pag-iedukar, pag-aapihan nga pagsusuporta hit mga munupya komunidad at pagbubuhatin mga pitad nga magproproteher hit ira maupay nga panlawas. Ginlalauman nga ipinagit pagbubrebleg nga hit pagsusustener hining advokasya, makakabuot ang paghurma hin mas simsog, mas mahinbabaruan ug mas marig-on nga mga komunidad. Samtang igin papadangatan si HO at nulos nga pagpapasalamat ha mga opisyal ug mga residente na sabi nga mga barangay han aktibo nga partisipasyon ug han padawin nga pagsuporta ha mga inisyatiba ha public health. Balita na hikay tikang ang official FB page San Borongan City Health Office, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balita sa Northern Samar, sa 68 nga fruit vendors libre nga magbabaligya sa merkado San Katarman nga kapaskuhan. Titirukon na sa Katarman Public Market ang nga tanan nga di kariton nga protasan o ambulant fruit vendors ikang yan nga adlaw Disyembre 22, 2025. Waray natutugutan nga vendors sa ligid sa mga kalsada sa poblasyon Katarman ikang yan nga simana tubtob sa Disyembre 31. Inian na pagkasarabutan durante sa meeting sa mga nagbabaligya sa prutas ngan sa Katarman Market Committee sa pagpanguna ni Mayor Diana Rosales. Basar sa pinal nga plano, sabot nga sa kalye, yungod sa Market Building 1 and 2, igpipwesto ang duha nga linya sa temporaryo nga fruit stalls. Tag 1.5 meters ang kahilaparon sa kada stall, ngan may tunga ka metro nga giutan. May adaliwat pwesto sa fruit vendors luyo sa Rayhak Building, matikang naman ini sa gawas sa merkado. Sa 68 nga pwesto ang ginalutaga sa Market Committee para sa ambulant fruit vendors. Sira ang magtitindog sa nira stall ngan sugad sa linabay nga mga Pasko, waray sira babayaran sa durasyon sa pagbaligya. Gintugutan liwat sa alkalde ang hangyo sa mga regular tenants sa vegetable section nga mag-extend sa nira pwesto tubtob sa hagdan para naman sa era mga baligya nga prutas. Pagklaro sa gobyerno lokal, mga taga-Katarman la nga fruit vendors ang tutugutan nga magbaligya sa bungto. Bahin naman sa pagmanihar sa basura, permanente nga may naka-standby sa merkado nga garbage truck sa Menro. Kada adlaw dadadon sa vendors ang era basura ngadto sa truck. Pagtalinguhan ni Mayor Dayan nga waray magsasara nga basura sa merkado pagabot sa Enero 1. Nagsaad naman ang mga vendors nga tutumanon nira ang mga kondisyon nga ginlagay ni Mayor Dayan Rosales ngan sa Market Committee. Atag doon sa committee, ang diri magtutuman mabablacklist ngan diri na makakabaligya sa masunod nga tuig. Samtang may igpapatuman nga temporaryo nga pagbabag-o sa trapiko sa Katarman Public Market sulod sa Disyembre 22 hangtod 31 nga babantayan gihapon sa Empuso ngan LEE. Masyado naton balita matikang sa Katarman. Aton oras 55 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas! Good morning,
Eastern Visaya. Yes, ka-RP Suset, atin ipapalanat adingging kakabisihan na natin mga kapatid dan Philippine Coast Guard Station Eastern Samar on high alert para hiton oplan biyaheng ayos Pasko 2025. Kasumpay hiton implementasyon ng oplan biyaheng ayos Pasko 2025 adton Coast Guard Eastern Samar kaupod adton mga substation ngan Coast Guard Mobile Team CGMTs in ginaktibar nira adton Passenger Assistance Centers o PACs nga adton mga help desk nga tanan nga mga pier sa Cuban Provincial Eastern Samar. Ininha alarum iton leadership ni Lieutenant Junior Grade Rian Kian Gako papreparasyon na ini hiton pag-antisipar pagdamo hiton mga pasahero yana naman nga holiday seasons samtang adton mga travelers in mabalik ngadto hiton ira tagsa-tagsa nga mga lugar pag celebrar hiton holidays hiton ira mga kapamilya samtang adton mga personahe adton stasyon laki pa adton substation si GMTs ug SOG Eastern Samar in naka-heightened alert nga nagahatag hin 24/7 assistance pag siguro hadton seguridad ngan katalwasan ngan convenience adton mga pasahero and Coast Guard Eastern Samar inagpapahinumduma aton publiko nga planuhon ta aton planuhon naton hinagap aton pagbiyahe ngan aton pagkooperar ha mga otoridad ngan magpabilin nga ikmat mabinantayanon samtang nagbiyahe ngan igin-encourage liwat aton Coast Guard ang pag-report aton mga suspetsyoso nga mga aktibidad sugad aton mga unattended nga baggage ug iba pa nga safety concern iga pakipagsumpayan na pinakarani nga PAC nga naton help desk ipinagi aton official hotlines aton Coast Guard Eastern Samar sugad aton ira numero 0945-398-4795 and Coast Guard Eastern Samar Operation Coast Guard Borongan 0095-397-2214 o di kaya makipagsumpayan iton official FB page iton Coast Guard Eastern Samar balita na hikay tikangan nasabi nga buhatan. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Samtang sa katapusan nga balita, dide sa RP Calbayog, maed program sa Samar State University nakakarawat Certificate of Program Compliance matikang sa CHED. Usa nga importante nga achievement ang nakabot sa Samar State University o SSU, mahuman opisyal nga ipasidungog sa Commission on Higher Education o CHED ang Certificate of Program Compliance o COPC sa Master of Arts in Education sa universidad nga may mga major sa English nga elementary education. Basar sa CHED ang paghatag sa COPC in pagpamatuod nga ang mga nasabi nga programa nagbabaton sa gintalaan nga suklanan nga kalidad sa mas hitaas nga edukasyon, kalakip ang kurikulum, kapasidad sa mga magturutdo ngan mga pasilidad sa pag-aram. Mahintungod sini mas labi pa nga mapapakusog ang pag-andam sa mga magturutdo ngan education professionals nga naghihingyap magpadayon sa graduate studies sa rehiyon labi na sa larang sa lengguwahe ngan batayang edukasyon. Gindayaw naman ang Samar State University kaupod ang mga administrador, mga magturutdo, tinaglawas ng mga estudyante sa era nagkakaurusa nga makabot ang nasabi nga akreditasyon. Aton oras, 59 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, kasamang society kami didingasay da DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, mananamilit na kami temporary la syempre. Nanangaran po hitbugos nga DYS family nagmamayuyuham anto namon ni Sam, Ati Ruth Rivera Abunda, Chapter Cute, si Kuya Buboy Ruben, ito namon admin syempre. Anatan didi ka partner, Master Control, Engineer Coach Yufem, nga nangaran po ato natin masasaligan nga mga kauban na production team ito ni Radyo na nagkontribueran mga balita Ati Pen, Ati Daisy, Ati Dayan Camplon, Ati Soap. Makausap pa. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, daw mga salamat Ate Sok ngan sa nga tanan nga pwersa san RP Borongan. Nga bueno nga di nagtatapos an aton Monday edition san aton programa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon. Ako na yung nakaupod yan na, Suzette Pretencio. Ngan, salamat gihapon sa aton mga nakaupod sa Master Control, si Joven Cardenas, aton mga OJT sa CCNHS, si Clifford de Rey Cunejos, Andrea Tayaktak, Ian Ligid-Ligid, Claro Payos, James Tesmer, JP Haropop, ngan si Mark Christian Hulaton. Anda maliwat ng salamat sa aton mga nakaupod ng news contributors. Yan na nga aga, mga OJTs gihapon naton, matikang sa CCNHS, si Rayu Frank Bolanio, Yorenz Akuba, ngan si Raymark de Alagdon. Bueno, buwas naman nga adlaw sa daliwat nga episode sa naton paborito nga programa. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.